Mother's Day, maantig sa kwento ng isang lalaki mula Cavite na para maiparamdam ang pagmamahal sa yumaon niyang ina, ang sulat nito sa kanyang katawan, ipinatato. Sa mga nagpaburda na dyan, ano ang istorya sa likod ng inyong mga tattoo? Japanese ko. Machi-machi kami ni husband. Tradition, kultura bilang Pilipino. Pangalan to Barilo. First love ko, tinadhana pero wala rin. Ang 24 anyos na si Tui, ang disenyo ng kanyang unang tattoo, hindi mukha o kung anumang larawan, kundi ang pinaka-iniingat-ingatan niyang lumang liham o sulat. Kumusta na kayo mga anak? Salamat sa mga dasal niyo para kay Mama. Ipagpatuloy niyo yan, Nam. Matuto manalangin kasi si God. Mahal na mahal tayo. Lagi kayo magkaroon ng takot sa Diyos para huwag gumawa ng kasalanan, ha? Mga huling habilin ito ng kanyang mama Joy Ann bago ito namatay sa cervical cancer. Mahigit 1 dekada na ang nakararaan. I love you, Nak. Proud ako sa inyo ni Kuya Brian kasi marunong na kayo magdasal. Always be thankful to God sa lahat ng biyaya. Keep on praying, Kuya. Miss you, Nak. Love, Mama. Ngayong araw ng mga ina, Mother's Day, nasabi mo na ba lahat ng gusto mong sabihin sa iyong ina? Dito sa Bacoor, Cavite nakatira si Tui, kasama ang kanyang Kuya Brian at ang bunsong kapatid na si Bea. Ang main goal ko lang po ngayon is maging aswan po kaming tatlo. Ayun lang po yung tanging hiling po sa amin ni Mama na huwag po kaming mag-aaway. Nito raw nakaraang taon nung naisipan ni Tui na magpatattoo. Nag-iisip na ako ng design. May list ako sa phone ko ng mga nakikita kong designs. Animals like lion, mga quotes. Pero hindi ko siya feel eh. Gusto ko something memorable talaga sa buhay ko and naging part talaga ng buhay ko. Yung magiging first tattoo ko. Hanggang may nahalungkat daw siya sa kanyang drawer. Nakita ko yung old wallet ko, binuklat ko siya. Then nakita ko yung letter. Sulat ng kanyang ina, ilang buwan bago ito pumanaw. Sinulat niya yun. Nakadextrose siya that time. Nak, intindihin niyo na ang sulat ko, ha? Magkakasi kamay ni Mama dahil sa suwero, Nak. Umingi na siya ng pasensya sa sulat kasi medyo magulo na yung pagkakasulat niya kasi nanginginig na siya. Manas na yung kamay niya that time. Tinutupi ko po muna ng maayos at hindi po siya mapupunit or madadamage. Dito ko po siya tinatago sa wallet. Ilang beses namin siyang binasa ng paulit-ulit and same effect sa feeling naming tatlo. Parang dinudurog kami. Wala nang ibang gamit na naiwan yung mother ko. Tanging yung letter na lang, ito na yung iingatan ko hanggang sa tumanda ako. Kaya para hindi niya raw makalimutan ang mga bili ng kanyang ina, nito lang nakaraang buwan, nagdesisyon na siyang ipatattoo ito. First time na may magpatato sa akin ng gano'n na letter. Kaya nagulat ako. Tinanong ko ulit, sure ka, buong letter ipapatato? Mahirap siya kasi kailangan kung ano yung hand stroke ng sulat sa letter, gagayahin mo din siya eh. Complicated din kung magtato sa ribs. Kasi pag humihinga yung tao, pwedeng bumawan yung karayom, pwedeng tumabingi. Habang nararamdaman ko yung sakit, naaalala ko yung mga times na fresh pa yung nangyari sa akin eh. Yung pagkawala niya. Dito ko siya pinatato kasi kasyang-kasya and saktong-sakto yung letter. Mag-isang itinaguyod sina Tui ng kanilang mama Joy Ann. Hindi kasi naging maayos ang relasyon nito sa kanilang ama. Pinagsabay ng kanilang ina ang pag-aaral ng nursing at pag-aalaga sa kanilang magkakapatid. At noon pa man, hilig na raw talaga nilang mag-iina na sulatan ang isa't isa. Pag uwi niya, magugulat na lang siya. Meron na kaming ibibigay sa kanya. Tapos babasahin niya sa harap naming tatlo, isa-isa, yung letter naming tatlo. Nung pumapasok pa sa nursing school ang kanilang mama Joy Ann, may iniiwan daw ito laging sulat sa kanila. Pero taong 2008, pagka-graduate ng nursing, bigla raw bumagsak ang katawan ng kanilang mama Joy Ann. Nangihina siya at biglang
Hindi niya kayang bumangon, nahihilo siya, hindi siya makatulog ng maayos dahil sa pain. Napapaisip kami, ano na bang nangyayari? Siyempre mga bata pa kami, ang nasa isip namin, sakit lang yan, pag dinala sa hospital, magagamot. Ang kanilang ina na-diagnose na may cervical cancer. Si Tuwi, 8 taong gulang lang noon. Grabe yung sakit na dinulot sa akin noon, actually pati sa mga kapatid ko. Papasok ka sa school, marami kang makikitang mga nanay kasama ng mga anak nila, malalakas, masigla. Hindi ko naman maiiwasan na hindi ako naiinggit. Lilingon ako paglingon ko sa likod ko, andun yung mother ko nakahiga. Tapos dadalhin pala sa ospital. Tapos mako-confine, babalik, magpapa-check up kung saan-saan. Sobrang bigat nun sa amin. Ang pinakamasakit na part dun para sa akin, yung humihingi siya na pasensya kasi hindi na namin ma-enjoy yung childhood namin. Lagi namin sinasabi sa kanya na, siyempre, anak mo kami. Andito kami, sino pa bang ibang tutulong sa'yo? Kundi kami lang din naman. Ang pinaka-memorable po sa akin yung sumigaw po siya sobrang sakit. Tapos nanghihingi na po siya ng tulong. Napadasal po talaga ako nun kay Lord para lang ma-save yung nanay ko. Kalaunan si Joy Ann na confined sa ospital at dahil bawal siya noon bisitahin ng kanyang mga anak, ang mga nais nitong sabihin sa kanila, gaya ng dati, idinaan niya sa mga liham. 7 taong gulang pa lang po ako noon. Hindi ko po alam kung saan ko nalagay. Nabigyan din po ako ng sulat noon, kaso po nawala. Ang naalala ko ang nakasulat po dun, huwag niyo ko pong papabayaan yung mga kapatid ko, mag-pray. Hanggang ang mga sulat, hindi na nasundan pa. Pagpunta ko po dun sa punerarya, ang una ko pong ginawa, pinisil ko po yung noo niya. Hanggang sa na-realize ko na yung daliri ko, lumulubog na po. So, dun ko lang nag-sink in sa akin na wala na talaga siya. Tapos, sorry. Naging emotional ako kasi naaalala ko yung mga hirap, yung pagod, yung sacrifices, sleepless nights. Wala naman kaming iba nun kundi yung nanay ko lang. Inilibing ang kanilang mama Joy Ann, sakto sa ika-10 birthday ni Tuwi. Paglabas ko ng bahay, binubuhat na yung kabaong ni mama para madala na sa sementeryo. And hindi ko na naalala ang birthday ko. Hanggang ngayon, hanggang ganitong edad na ako, hindi ko makakalimutan na kada birthday ko, maalala talaga si mama. Parang laging malungkot, lagi ako naghahanap. Mula noon, pilit tumayo sa sarili nilang mga paa ang magkakapatid. 17 pa lang po, pinilit ko lang mag-work. Kahit na sobrang baba po na sahod. Parang sinasahod ko 100 per day. Tinitiis ko po yun. Maaga kaming namulat sa totoong laro ng buhay. Kailangan munang magsumikap, kailangan munang matustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan. Wala pa po sa aming nakaka-graduate. Yung bunso pa lang namin yung nakapag-college. Lumalaban kaming 3 magkakapatid para makaraos. Working as a data analyst. Yung kapatid ko is manager sa isang fast food chain. Then yung bunso po namin is call center agent. Sa buhay naming 3 magkakapatid ngayon, sa kanya pa rin kami humuhugot ng lakas. Kung ano kami ngayon, dahil yun sa pagdidisiplina and pagtuturo niya sa amin ng mga bata pa kami. Gayunman, dahil sa Cavite na sila ngayon nakatira, hindi pa nila nabisita ang puntod ng kanilang ina sa Tarlac ng magkakasama. This Mother's Day, gusto kong mabisita yung puntod niya, maalala yung mga memories na nabuo namin magkakasama. Kaya, nito lang Huwebes, sinamahan namin silang dalawin ito. Sa pagkakataong ito, sila naman ang may sulat para sa kanilang mama Joy Ann. Ay ma, maraming salamat sa pagtataguyod mo sa amin kahit mahirap at mag-isa ka lang. Tinuruan mo kaming maging matibay sa buhay na hanggang ngayon ay meron kami sa aming mga sarili. At alam namin kasama ka namin sa mga laban namin. Sobrang miss ka na namin, ma. Dear Mama,
Maraming salamat sa lahat ng sacrifice nyo para sa aming magkakapatid. Kahit napapaano po, ay nagabayan ko naman po na maayos ang mga kapatid ko tulad po na pangako ko sa inyo. Dear Ma, kahit 7 taon lang kitang nakasama, dala-dala ko pa din lahat ng aral mo para sa amin. Happy Mother's Day po. Pwede lang namin pumunta sa past para lang maranasan ulit namin yung pagmamahal ni Mama. Gagawin po namin. Magsabi ako ng 1 million words na I love you. 2 million. Wala. Hindi po yun sapat para masabi ko pong mahal na mahal ko po yung mother ko. Huwag niyo pong kakalimutan na lagi po nandyan yung mother niyo para sa inyo. Kahit ano pong mangyari, wala pong makakapagtumbas sa pagmamahal po ng isang nanay. Maihahalin tulad ko talaga yung nanay ko sa isang tattoo dahil hindi siya mawawala na sa akin. Talagang nakatatak na siya sa katawan ko, sa isip ko, sa buong pagkatao ko. Ang pagmamahal ng isang ina. Nagmamarka habang buhay. Isang dosenang magkakapatid sa Batangas, kailangang paghati-hatian ang ipinamana sa kanila ng yumao nilang ina na lupa. Paano? Bingo! Sa letrang B, binalot ng kaba ang magkakamag-anak na ito na intense na naglalaro ng bingo. Sa letter N! Sa bingo kasi nakasalalay kung kani-kanino mapupunta ang halos kalahating ektaryang lupa na pamana ng kanilang ina. Sino kaya sa kanila ang bibingo? Ang mga nagbibingo sa video, mga tiga San Juan sa Batangas. Si Crisanto at ang kanyang 11 kapatid. Kwento ni Crisanto, nung namatay raw ang kanilang inang si Nicanora nito lang nakaraang taon, wala raw itong naiwang last will and testament. Kaya palaisipan sa 100 magkakapatid kung kanino mapupunta ang lupang nakapangalan sa kanilang ina. Dati, sabi ibebenta ay wala namang bibilit, wala namang titulo. Kung ano sakali, kailangan may titulo muna. Dito na nagka-bright idea ang panganay na si Crisanto na idaan ang lahat sa paborito nilang laro, ang BINGO Bingo! Pagka yung nagkakaipon-ipon, kunyari yung may lamay, nagagawa nila yon. Paminsan-minsan naman nagyayaya ka nung, bingo tayo. Hindi naman kami kumontra sa kung anong sabihin ng panganay na lalaki, yun na lang ang susundin namin. Ang lupang up for grabs o mamanahin ng sino man sa mga magkakapatid. Ang 4,700 square meters na lupaing ito sa barangay Talahiban First. 1940s nung naging tenant ng lupa ang kanilang Tatay Chodoro. Ginagawa nung may-ari ng lupa, pinapalawalan lahat yung gastos. Pag naaani na, babawasin muna yon yung binigay niyang pera. Tapos yung sobra, yun ang hahatiin nila. Tinaniman niya ito ng palay na siyang ipinantustos niya sa 13 nitong mga anak na 12 na lang ang natira ngayon dahil namatay ang isa. Ang misis ni Tatay Chodoro na si Nanay Nicanora naman, nagbebenta noon ng kakanin sa palengke. Lumalakad kami dyan sa palayan na yan. Tapos may sunong pa kami bilao na yung ibinebenta namin sa palengke. Dahil sa pagsisikap ni Tatay Chodoro, makalipas ang 5 dekadang pagiging tenant o tagasaka, pinagkalooban ng lupa na kanyang sinasaka ng may-ari nito. Pagkakaintindi ko lang po kasi yung pag-tenant ka talaga at kailangan na ng may-ari yung lupang malaking yon, bibigyan talaga ng parte yung mga nag-aasikaso ng lupang yon.
Tumangging magpa-interview ang pamilya ng original na may-ari ng lupa. Pero pagtitiyak nila, wala na raw silang balak pang bawiin ito. Basta sabi sa amin na daw yun eh. Malaking tulong sa amin yun. Papasalamat nga kami doon sa may-ari eh. Masaya, pinaghirapan ng tatay namin eh. Hindi na wala yung may pakinabang sa amin eh. Taong 2001, namatay si Tatay Teodoro dahil sa sakit sa tiyan. Nitong nakaraang taon naman, sumunod si Nanay Nicanora dahil sa katandaan. Ang panganay na si Crisanto napaisip kung ano ang gagawin sa naiwang ari-arian ng mga magulang. Eh wala akong alam na pag-ano eh. Pag sinabi kong itong iyo, magalit yung isa, ba't yan binigay mo sa kanya? Kaya nitong April 28, ilang araw matapos ang unang death anniversary ng kanilang nanay ni Cadora, nagtipon-tipon ng 100 magkakapatid para Sa letter B! magbingo! Hindi ko na kinalagin. Dahil namatay na rin ang pang-anim sa magkakapatid na si Virginia, ang anak nitong si Vernald ang naging kinatawan o representative nito. Tingnet, baka ito yung uno din. Siyempre, masaya din na kahit pa paano, kahit wala na siya, na-invite din kami doon. Pero teka, paano ba ang siste sa bingo? Paglilinaw ni Crisanto, ang lupa hindi mapupunta sa iisang tao lang. Sa halip, paghahati-hatian nilang 13, pati na ng pamilya ng namatay na si Virginia. Hating kapatid talaga. At ang paandar nilang pabingo para matukoy lang kung saang parte ng lupa ang mapupunta kanino. Literal na draw lots. Gumuhit ako sa papel, tapos nilagyan ko ng number. Naglagay lang ako ng 13 numero doon sa kalugan. Bawat isa may pagkakataon na bumunot ng isang bulilyo. Kung sinong bumunot, yun ang iyo, ang kanya. Ako bubunot akin. Number 1, dito ang akin number 1. Kung ako naman ito ay number 10, di number 10 yung kanya. Si Crisanto, ang gusto, lot number 5. Pinagawa ko doon yung poso. Si Julie naman, kahit na anong parte ng lupa, carry raw. Ang plano ko sana, papamana ko na lang din sa anak ko para may memory silang makuha sa akin. Okay, kain lang. Ang bunsong si Zosimo may planong mag-alaga ng hayop. Bala ko, alagaan na ng kambing yun, tapos papadamihin. Kaya ang bet niya, yung lote na may mababang numero. Dahil pag 6 to 13, pag umulan, inaabot na ng baha yung lupa. Hindi kinaya ng sapa ang tubig. Pero kaagaw ni Zosimo rito. Akin to, akin. Akin. Ang pamangkin niyang si Vernald. Ang gusto ko kasi talaga doon, yung 1 to 5 na yon. Kasi pag dumating talaga yung time na naulan, talagang kahit pag may halaman ka doon, babahayan talaga. Si Vernald, nag-practice pa raw bago magbunutan. Nung una, nagtatry ako. Nabubunot ko noon, 10, 9, 11, ganon. Sabi ko, hindi na lang muna ako bubunot. Pero si Crisanto, may pakiusap. Hiningi ko na sa kanila yung portion na yon. Number 5, hiningi ko sa kanila. Binigay naman nila. Hindi ako kasali sa bunutan. Dahil siya naman ang aming kuya, sumang-ayon na kami sa gusto niya kasi siya naman yung nakakatanda eh. At nagsimula na nga ang kanilang laro. Si Julie ang nabunot. Lot number 6. Tuwan-tuwa lang din ako. Ang sa akin lang, basta mayroong ipinamana yung nanay ko, kahit ano yung mabunot ko, okay lang. Nung si Zosimo na ang bubunot, Nalog ko ng kinalog na gayon, dinubli-dubli kong kalog. Sige, para makuha yung number 1. Number 10 yung nabunot ko. Isa pa Napakamatang ulo ko, binabaha eh. Okay lang din. Hindi naman masyadong mababa kung bumahaman lon. Hanggang tuhod lang. si Vernald naman, malakas pa ang laban para sa gusto niyang lote. Kaya ako'y napapalakpak doon kasi natitira na lang doon 7, 1, 2, 3. Tapos yung 7, nabunot pa nung isa kong tita. Tatlo na lang. Yun na nga lang matataas na yung natitira. 3, 2, 1. Tingnet, baka ito yung uno din. At nung siya na ang bumunot,
Siyempre. Ang nakuha niya, number 3. Ay, masaya po talaga. Kahit hindi man ganun kalaki yung lupa. Iba kaya mapapapalakpak ka talaga dun eh. Ang nakakuha naman ng pinag-aagawang lot number 1, si Bayong. Masayang nabunot namin yung kaunang-unahan na sadyang siguro yun ang binigay sa amin ng aming magulang. Plano ngayon ng magkakapatid na asikasuhin ang titulo ng lupa para formal nang maipangalan sa kanila ang nabunot nilang parte nito. Yung legal na paraan ng paghahati-hati ng mga heirs o yung tagapagmana dun sa mga properties ay depende sa kung ano ang mapagkakasunduan nila. Basta meron silang pagkakasundo na ito ang mapupunta kanino, yun ay magiging valid. Yung ginawang draw lots sa video, ito naman ay legal. Basta nagkasundo yung mga heirs, yung mga tagapagmana at yung pinagkasunduan nila ay nilagay nila sa papel, no, at pinirmahan nila, ninotaryohan. Papasalamat ako dahil nagkakasundo-sundo kami. Kahit sa paghati-hatian ng lupa sa Bingo Dinaan. Salamat din kay Inay. Di rin naman namin akalain na magkakaroon kami ng kabahagi din lupa. Kaya malaking bagay po yun. Tignan mo nga naman kung ang ibang mga pamilya, paboritong laro ang agawan ng lupa. Sa letter N! Ang pamilya Javier, ibahin nyo. Pabingo-bingo lang. Ang motto kasi nila, the family that plays together stays together. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.